Yan, salamat kay Sir Edwin. Yan. Thank you, sir. Happy birthday sa inyo, Mrs. Ay, salamat po. Salamat. Ay, ingat po kayo. Salamat Ingat kayo, po. sir. Po. Fried garlic. Ah. Quail eggs. Magandang araw po rin mga kabayan at kumusta po uli? Tayo po ay magpiprepare uli ng luto natin para bukas. Magluluto po tayo ng 5 putahe. Ito po ay para sa 60th birthday celebration ni Ma'am Juliet San Pascual from Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Yan, happy birthday po Ma'am Juliet San Pascual at shout out po sa inyo. So magluluto tayo ng 5 putahe. Meron po tayo ditong giniling. Pinagiling ko na po yan sa palengke. Meron po yung sibuyas bawang, carrots at bell pepper. So gagawa po tayo ng 20 pieces na Batangas embutido. Meron po tayo dito ang laman ng baka. Magluluto po tayo ng 5 kilong beef caldereta. Tapos meron 5 kilo rin po tayo dito na ox tripe o tuwalya ng baka. Gagawa po tayo ng karkaring ox tripe. Magluluto rin po tayo ng chop suey. At magluluto rin po tayo ng 2 bilaong Mickey Bihon. So ipiprepare na po natin to at ito po ay matagal-tagal gawin. Para bukas po ay dire-diretso na ating luto. Imamarinate na natin yung ating pangkalderetang baka at gagawin na po natin yung ating embutido. So yun, gawin po natin, i-blanching muna natin itong ating tuwalya. Para lalong maging malinis. Baka ho may mga kalikamor pa para lalong malinis yung ating tuwalya. Ito po ay ginayat ko na. Yan, lagyan lang po natin ng luya. Tapos yan, lagyan po natin ng asin, kaunting asin. Dagdagan lang po natin ng sabaw. Iyan. Buhayin na natin ng apoy. Takpan po natin. Pakuluan po natin yan at tatapon po natin yung unang sabaw para malinis na malinis siya. Timplahan naman po natin itong ating karne ng baka. Hinugasan ko na po itong maigi at akin ang pinatulo kaya nasa strainer. Yan, maglagay na po tayo ng soy sauce. Worcestershire. Lagyan po natin ng Worcestershire sauce. Lagay po tayo ng pickles. Sweet pickles. Pineapple juice. Timplahan po natin ng paminta. Lagay tayo ng paminta. Lagyan po natin ng konting asin.
Haluin po natin at ito ay ma-marinate natin overnight. Para pag niluto po natin bukas, malasa. Talab sa laman yung lasa. Ang ating kaldereta. Alin lang po natin to sa malinis na lalagyan, Tupperware. At ipapasok po natin sa rep para po siguradong hindi masisira. Yan, timplan na po natin yung ating embutido para mabalot natin. Maglagay na po tayo ng pasas, pickles, itlog. Timplahan po natin ng paminta. Asin. Brown sugar. Toyo. Ilagay po tayo ng keso. Yan, tapos maglagay din po tayo ng harina. Lagyan din po natin ng ketchup, banana ketchup. Hahaluin na natin. Kakamayin po natin para maganda ang pagkakahalo. Haluin lang po natin ganyan, mabuting halo. Halong-halo. Para pantay na pantay po yung nilagay natin mga ingredients. Okay. Pwede na po natin yung balutin sa dahon ng saging. Oh, parang lilipad ang takip. Ahanguin po muna natin itong ating tuwalya bago tayo magbalot ng ano. Para mahugasan na natin bago tayo magbalot ng embutido. Yan, lagay po ulit natin sa strainer. Para bukas po ay pe-pressure cooker na lang natin to. Diretso sa pressure cooker. Nagbalot po tayo ng ating embutido. Meron po tayo dito margarine at yung ating pundahon na isinalab kanina. Oh. Yan, naglagay po tayo ng margarine sa dahon ng saging. At ang Batangas embutido po ay talagang sikat na nasa dahon ng saging. At takal po tayo ng ating mixture. Isang tasa. Tapos palamnan po natin ang hotdog sa gitna.
Ayan, kung naliliwagan po kayo o nahihirapan kayo magbalot dito sa dahon ng saging, pwede naman po ang aluminum foil. Hindi nga lang po siya kasing bango at kasing sarap sa dahon ng saging. Ang aroma po nito nagbibigay ng ano nito kakaibang lasa, aroma ng dahon ng saging. Ayan, talian lang po natin yung dulo. Tapos sa gitna at sa kabilang dulo ilalak natin. Ganun lang po kasimpleng magbalot. Tapos din po nating balutin. 23 pieces. Atin lang pong ititrim. Putulin natin yung dalawang dulo para magandang tingnan. At hindi po siya masikip sa ating steamer. Right, ihanda na po natin ang ating steamer. I-steamin natin yung ating embutido. Ayan, ilagay na ho natin. Salansan na natin. Gamitin natin yung ating maliit na steamer. Takpan po natin ang dahon. Takip. Apoy. Kaya, steamin po natin to sa loob ng 1.5 hanggang 2 oras. So, balikan po natin mamaya. Two hours later. Patay na natin mga kabayan ang apoy at kulang-kulang na 2 oras nating in-steam. Buksan na po natin, hanguin natin para ating mapalamig. Tanggalin natin yung kanyang takip. Ayun. Ang ganda ng luto ng ating embutido. So yung mga kabayan, bukas na po ulit natin tutuloy lutuin yung ating mga orders at siguradong maaga na naman ang gising natin. Papalamigin na po natin yan at para bukas po ay ipiprito na lang natin. Magandang umaga mga kabayan at lutuin na po natin yung ating mga orders. Salang na tayo dito ng kalderetang baka, tapos nag-init na tayo doon ng mantika, piprito tayo doon ng embutido. Maglagay po tayo ng mantika. Lutuin na natin yung kalderetang baka. Mantika.
Galitin natin ng konti ang apoy. Margarine. Bawang. Mag-isa na po tayo ng bawang. Medyo luto na po yung bawang. Lagay na tayo ng sibuyas. Tapos ay gisina rin po natin yung ating chorizo. Lulutuin lang po natin maigi yung ating panggisa. Dapat po ay lutong-luto yung ating panggisa para hindi po madaling masira yung ating mga niluluto. Lalo ngayon at mainit ang panahon. Lagay na po tayong tomato sauce. Mabango doon yung mga singaw na yon. Ang ating pong minarinated na baka kagabi, ilagay na po natin. Yan, haluin po natin. Takpan po natin. Okay. At hinaan po natin yung apoy. Slow cooking po natin yan hanggang sa lumambot. Sobra yata ang init. Prito po tayo dito ng ating pinrepare kagabi na embutido. Salang po natin sa pressure cooker yung ating tuwalya na binalansing kagabi. Palambutin natin. Ngayon po muna natin itong ating unang batch ng embutido. Alang ulit. Hop. Naawas.
Dito po natin yung sasalang. Lagyan natin ng asin para may lasa po ng konti yung ating tuwalya. Right, palambutin po natin yan dyan. Pagka nasingaw na, orasan natin mga 30 to 40 minutes. Haluin po natin tong ating kaldereta. Yan, nagsabaw na. Pusa po itong nagsasabaw, kaya pagkakulang pa sa lambot at iganaho yung ating sabaw, saka tayo magbabanto ng tubig para hindi tayo banto ng banto. Takloban po ulit natin para slow cooking tayo. Matagal maiga, pero dahan-dahang nalambot. Okay na po itong ating Batangas style embutido. Orasan na po natin at nasirit na. Mga 30 minutes. Mag-init po tayo dito ng tubig. Bablansing tayo ng gulay ng kare-kare. Nalagay tayo ng konting asin. Nahin po natin yung sitaw. Hanguin na po natin yung sitaw. Okay na po ito. Lagay natin sa strainer. Sunod natin yung talong. Hanguin na po natin ang talong. Tapos pechay. Pechay na Tagalog. Hindi po tayo nagamit ng puso ng saging. Pero pwede rin po kayong gumamit. Hindi lang po nagamit nun at may mga tao pong ayaw ng pechay, ayaw ng puso ng saging at parang mapakla. Pwede na ho itong ating pechay. Saglit lang natin itong lulutuin. At malanta ng ayos. Pangit yung paglanta. Gasan po natin yung atay. Sahog natin to sa pansit. 2 bilaong pansit. Isang kilong atay. Tapos ay 1 kilong kasim.
Maglalaga po tayo ng itlog ng pogo para sa ating chapsuy. Sampu natin yung kaldereta. Malambot na. Lalagay na po tayo ng patatas and carrots. Lagay na rin po tayong liver spread. Lagay tayong aromatics. Dahon ng laurel. Alright. So atin po ulit tatakpan. At palalambutin muna natin yung patatas and carrots bago ulit natin lagyan ng iba pa rekado. Pwede na po yan. Medyo malambot na yung patatas. Hindi natin kailangan lamugin. Lagyan na po tayo ng green olives. Hot sauce para may kaunting anghang, bell pepper, lagyan po natin ng keso. Haluin lang po natin. At atin po itong iin-inin. Iga-igahin natin ng konti. Hindi na po natin ito tatakluban. At maya-maya ay patitikman natin kay Bochog Charap para mahusgahan. Yan, hayaan lang po natin maiga-iga. Tikman mo na, Bochog. May laman pa yan, oh. Walit niya na naman ikaw. Oh, suwabe eh. Sarap. Ayos na. Quality. Yo, quality na raw po. Hanguin na po natin, oh. Hindi na po natin masyadong iigahin at ito'y may iga pa mamaya. Hanguin na po natin, lagay natin sa tray.
Salang po tayo dito ng kare-kare. Maglagay po tayo ng mantika. Gawa muna tayo ng aswete oil. Gamit tayo ng aswete seeds. Tapos mag-isa po tayo ng bawang. Gamit po tayo ng unsweetened peanut butter o giniling na mani. Dagdagan natin para mas sarap, lasang-lasang mani. Yan, tunawin lang po natin yan. Lagay po tayo ng rice powder, giniling na bigas, ayan, tunawin din po natin. Ayan, natin mag-isa para mabango. Nandito po yung ating pinalambot na suwalya. Check upin muna natin mabuti kung malambot na. Malambot na. Lagay na po natin. Lumapot ka agad Haluin lang po natin. Hayaan natin makuluan sa sauce yung ating tuwalya. Hindi na po tayo maglalagay ng pampaalat dito at yung pong ating sauce, ating ginamit na kaldo ay may lasa na po yan. Hayaan lang po natin lumapot at ito'y lalapot pa pag medyo naluluto-luto na. Ayan .
Yun, hanguin na po natin. Ha? Quality na yan. Iwalay na lang po natin ang ano niyan, yung gulay. Para hindi siya layot tingnan. Sarap ito mga kabayan, ang bango. Kare-karing, tuwalya ng baka. Alright, gano'n lang po kasimple ang ating kare-kare. Luto po tayo ng chop suey. Lagay na po tayo ng mantika. Mag-isa na tayo. Bawang. Luto-lutoin lang po natin yung bawang. At naihanda na po natin itong mga sahog natin para dampot lang tayo ng dampot. Sibuyas. Meron po tayo ditong atay ng manok. Sahog natin yung atay. Timplahan po natin. Black pepper. Liquid seasoning. Oyster sauce. Lagyan din po tayo ng chicken powder. Sabawan po natin. Tapos takluban po natin, ating pakukuluin. Pag kumulo, lalagay natin yung mga gulay. Nagkukuluan na. Lagay na po natin yung carrots and sayote. Yan, hayaan lang po natin makuluan ng konti yung ating carrots and sayote, tapos saka natin lalagay iba pang gulay. Pwede na po yan, di natin kailangan patagal ng pakuluin yan. Lagay na po natin yung chicharo, Baguio beans, tengang daga, cauliflower. Halo-haloin lang po natin.
Lagay na po natin yung repolyo at bell pepper. Mabilisan lang po. Baka ma-overcook yung ating gulay. Ay, lalaputan lang po natin ito na konti para kumapit yung sabaw sa gulay, yung sauce. Meron po tayo dito tinunaw na cornstarch sa tubig. Kunti pa. Alright, okay na po itong ating chop suey. Luto na yan. Patayin na natin ang apoy at baka ma-overcook. Hangoy na po natin yung ating chop suey. Alright. Ito na po yung ating chop suey. Tagan lang natin ng quail eggs. Luto po tayo dito ng Mickey Bihon, pansit. Gisado, Mickey Bihon sa bilao, dalawa. Maglagay na po tayo ng mantika. Medyo malaking kawali po gamitin natin. Mag-isa na ho tayo. Lagay na po tayo ng bawang. Lulutuin lang po natin saglit yung ating bawang para mabango. Sibuyas. Ay, gisa po natin yung ating kasim. 1 kilong kasim. Yan, sasangkutsahin lang po muna natin yung ating kasim. Papupula-pulahin muna natin ng konti. Pwede na yan. Atin pong isama yung gisa rin natin yung ating pork liver. 1 kilong pork liver. Sahog pa lang yan. Yan, sangkutsahin din po natin yung atay hanggang sa mawala yung dugo. Timplahan po natin. Lagyan tayo paminta.
Liquid seasoning. Oyster sauce. Dagdagan po natin yung oyster sauce. Chicken powder. Lagay po natin yung ating gulay. Maraming gulay. Kinchay. Sangkotsahin lang po natin yung ating gulay. At itong i-half cook. Gulay at sahog pa lang yan. Wala pang pansit. Pwede na po natin itong hanguin. Itong iba, sabawan na natin. Timplahan po natin chicken powder. Black pepper. Soy sauce. Oyster sauce. Liquid seasoning. Atin po yung pakukuluin at pag kumulo, lalagay natin yung noodles. Atin po takpan para mabilis kumulo. Nakulo na. Buksan po natin. Bago natin ilagay noodles, ay tikman muna natin. Perfect na. Lagay na po natin yung bihon. Takloban po uli natin para mabilis lumambot yung ating bihon. Luto na, paluto na. Lagay na po natin ang ating Mickey. Batangas Mickey. Samahan na rin natin ito. Kinchay.
Haluin lang po natin. Ito. Ayan. Maganda-gandang panghalo. Gamit po tayo 2 sandok. Bango. Bango, botsog sarap. Oh! Mukhang quality. Quality, mura pala. Dire-diretso lang pong halo natin ganyan para hindi dumikit yung ilalim hanggang sa maluto natin yung ating Mickey. Okay na po ito. Tatalo na. Patayin na po natin apoy at atin na ihahangoy. Lalagay natin sa bilao. Oh. Parang nahibay na. Nahibay. Ano, okay na yan. Di na po natin masyado kakalat at ay lasa ko ay guguho, parang buntok eh. Bago po natin balutin yung ating lagyan ng cling wrap yung ating pansit. Lagyan muna natin ng fried garlic. Yan, nandito na mga kabayan ang paluto ni Sir Edwin San Pascual at happy birthday po sa kanyang wife na si Ma'am Juliet San Pascual ng Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Ayan, shoutout po sa inyo sir at marami pong salamat sa tiwala sa ating luto. So nandito po yung 2 bilao na Mickey Bihon, 2 tray na kare-kare, chapsoy, kalderetang baka, at ito po yung gulay ng kare-kare, at nandito naman po yung embutido. So yun, sa mga gusto po magpaluto, ay message nyo lang po kami sa aming Facebook page, Life is Delicious by Impulse Journey, at kami po ay nagre-reply doon. Pag available po ang date, ay kayo po ay ipagluluto ko. At ito po ay di-deliver natin sa Tambo. Mimit na po kami ni Sir sa Tambo at siya ay papuntang Batangas City. So yun, hanggang dito na lang mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat mga kabayan at God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita-kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos.
salamat kay Sir Edwin. Yan. Thank you, sir. At happy birthday sa inyo. Salamat po. Ay, ingat po kayo. Ingat po, sir. Salamat po.